Imbis sa mga bagsakan ng gulay sa La Trinidad, sa tapat ng gasolinahang ito dumiretso ang pamilya nila Janto mula Bugyas Benguet para ibenta ang kanilang aning repolyo. Silang magkakapamilya, abala sa pagtatabas, pagbabalot, pagtutimbang, at pagtatawag ng mga customer. Kwento niya, hindi na raw kasi maibenta ang repolyo. Ito na lang daw ang naisip nilang paraan para hindi malugi sa paglagapak pa ng presyo nito sa 2 hanggang 10 piso kada kilo sa Benguet Agri-Pinoy Trading Center o BAPTC sa La Trinidad, Benguet noong Sabado. Anya, naghintay pa siya ng 2 araw doon pero halos walang galawan ang presyo. Parang yung mga iba na-i-stock ng 2 araw, 3 araw, kaya nagiging 2 pesos. Yung iba, lusaw na, kaya sira na, pinabalik na lang. Inuuwi na ng garden ulit para ibasura. Kakaiyak kasi sayang, pero walang magawa. Ganun talaga eh. Parang kaysa ibiyahe mo yung 2 pesos per kilo, hindi mo na lang ibiyahe. Kasi walang maiiwan eh. Negative ka pa. Wala eh, lugi talaga eh. Kasi yung isang karga ko nung last, halos 7 tons. 11,000 lang po yung bayad nyo. Kaya laking pasasalamat niya nang makilala ang Cabbage Patch Mommies, grupo ng mga ina sa Baguio City na nag-oorganisa ng Rolling Farmer sa lungsod. Sa Rolling Farmer, imbis sa 2 piso kada kilo, na ibebenta nila ang kanilang repolyo sa halagang 15 piso kada kilo. Sagot na ng mga volunteer ang libreng sardinas na kasama sa repolyo sa bultuhang pagbili nito. De-discarte na lang para at least salamat nga dito para pinapark kami dito para makabenta dito. At least malaking tulong lalo na kay Ma'am Chris Willio, yung owner nitong Petron, at least pinapark kami dito para makabenta kami dito. Dalawa sila ni Ma'am Pamela. Nalungkot ako na hindi natakal yung para sa farmers kasi actually mahirap to eh. Nakakapagod. Kami volunteers, wala kaming may trabaho kami or may other task or duties kami na ginagawa. And then pero tumatakbo kami for the farmers when they arrive. Iniikot din namin sila. And then yung iba naman talagang nakikita namin yung pagod, yung hirap. Tas parang first time din sa iba to. Hindi nila alam na pwede pala yung ganito. Suportado naman ito ng mga napapadaang mga residente at turista. Kailangan nating pagtuunan yan. Iwas muna sa politika. Kailangan nating tulungan ng ating mga farmers talaga. Agriculture ang siyang magsasalba sa ating kahirapan, sa totoo lang. Natural lang naman na suportahan natin sila kaysa yung mag-aangkat sila galing China. Ikaw ba naman, alam mo bang ginagamit anong ginagamit nila sa China, kung ano yung mga insecticide nila, yun lang yung problema doon. Kaso iwan ko lang sa nakaupo, baka wala silang kickback. Magdidilim na nang mapaubos silang humigit kumulang 4 na toneladang aning repolyo. Nakakangitiman, hindi pa rin niya maitago ang pangamba sa muli niyang pagbalik sa kanilang bayan. At least may maiiwan, may panggas, may ibabalik ulit para makabenta ulit, ay makatanim ulit. May punang kami ulit pa sa susunod na ani. Sa committee hearing ng North Luzon Growth Quadrangle, iginiit ni Congressman Tim Cayton sa Department of Agriculture na dapat ding mabigyan ng tulong ang mga magsasaka na patuloy na naaapektuhan ng mataas sa gasto sa produksyon, transportasyon at pabago-bagong presyo sa merkado. At this very moment, kailangan ho na immediate assistance or immediate remedy for this one. Under your circular number 18 hanggang sa registered RSBSA lang ang included. Meron ho bang other programs natin na pwedeng mabigay sa mga hindi registered rice farmers at the same time yung mga vegetable farmers? Just to inform everybody, I forgot to mention a while ago, the DA has also requested the Malacanang to fund an additional 1 billion sa PAF na na-approve naman. So we're waiting lang for that particular fund, and I guess yun na nga, we'll just have to choose kung
And we'll coordinate with the House of Representatives na lang para malaman kung sino talaga pinanangangailangan. Sa ngayon, patuloy na maglilibot ang mga rolling vegetable stores sa Baguio City at karatig pang lugar para maibenta ang mga gulay. Jose Robert Inventor, RNG News.